Good day sa ating lahat mga kaibigan. Nandito na naman tayo sa ating channel na Macau si Pip Vlogs. Itong sa ating mga kaibigan ay talagang lang po, usapang magmamanok lang po. Impormasyon, depende lang sa inyo mga kaibigan kung gawin nyo bang impormasyon o tip ba. Sa akin po ay lang talaga yung mga ginagawa ko sa aking manukan. May share din natin, baka may matutunan din kayo po. Bago tayo mag-umpisa mga kaibigan, ay shoutout muna tayo kay Ronald Salanga, La Union, Jason Buenafe, Tanay Rizal. Magandang umaga po. Itong pag-usapan natin mga kaibigan ay itong inahin na lumiliit na ang itlog kahit 2 years old pa po. Pwede pa ba ito gamitin sa breeding? Itong pag-usapan natin ngayon mga kaibigan. Ito po yung nangyari sa akin kasi dati po ay bumibili po ako kay Sir Biboy ng yung super sweeter. Pagdating ng 2 taon mga kaibigan ay medyo may mga lumiliit na itlog pero hindi lahat po. Ang iba lumiliit, mga siguro sa 8 may 3, ganon. Pero sa akin mga kaibigan, pinahiram ko sa aking kaibigan na inobserbahan ko lang kung paglaki ng mga sisiyo niya kung ganon pa rin. Pero mga kaibigan, yung mga itlog na maliliit, parang hindi fertile po. Sa 8 niyang mga kaibigan na produce, may mapisa lang na 5, ganon, 4. Pero yung mga maliliit mga kaibigan, hindi napisa po. Kaya pagdating sa mga ganong mga kaibigan, pinabayaan ko pa rin siya kasi yung mga naproduce niya mga sisiyo, okay lang ang laki mga kaibigan kasi yung mga napisa doon ay hindi yung mga maliliit po kasi yung mga medyo yung mga regular na laki po. Kaya sa akin dyan mga kaibigan, hindi ko na ginagamit kasi yung mga itlog naman na maliliit ay hindi naman yun mapisa, hindi fertile po. Kaya sa akin doon mga kaibigan, pinabayaan ko na lang doon sa aking kaibigan, pinahiram ko na lang sa kanya kasi sayang din yan kasi binili ko yung kay Sir Biboy ng siguro mga 8,000 ata yun. Dati pa yun, mga pandemic pa. Kaya naranasan ko yung ganyan na medyo kasi bata pa mga kaibigan, 2 years old pa. Pero may mga lumiliit na itlog na hindi naman lahat. Sa mga 8, may mga 3 maliliit. Pero yung mga maliliit na itlog na yun, hindi talaga napisa. Parang hindi sila fertile ba mga kaibigan. Kaya pinabayaan ko na lang sa aking kaibigan. Pero marami pa rin siya na-produce kasi yung mga medyo regular na sizes po na eksakto lang, napipisa naman po. At nakaproduce naman siya mga kaibigan, saka maganda naman. Yung nagtanong dito, obserbahan mo rin po kung gamitin mo lang na isang bisis, bigyan mo na ng chance yung inahin po. Baka maganda namang inahin na yun. Pag medyo yung maliliit, mapisa, tingnan mo yung paglaki nila kung eksakto pa rin siya laki. Pero pag mga kaibigan, medyo mga napandak na talaga, ay huwag mo nang gamitin yun mga kaibigan, kahit gaano pa kaganda yan. Napiktuhan na yung nila, huwag na yun. Huwag na natin i-sacrifice yun kasi yung ating mga pagkain mga kaibigan, napakamahal na po. Tag 40 plus na ang kilo ngayon. Kaya sa atin dyan, ang gawin mo yan dyan, gusto mo mga hybrid, magsilik ka kaibigan, magsilik ka ng inahin na mga ganda para gawin mong pamalit sa kanya po. Yun lang ang pinaka-the best na solusyon dyan kasi dito kasi magmamanok tayo lalo na ngayon kahit mga inahin po napakamahal lalo na sa kay Sir Biboy sa mga big time game farm mga kaibigan nagre-range na po ang prices ng 15,000 sa babae lang yun mga kaibigan. Kaya sa atin dyan, gawin natin dyan, bigyan natin ng chance kahit isang breedingan lang at saka magsili ka, pili ka ng mga babae na medyo magaganda rin para yun ang gamitin mo na ulit po. Kaya yun lang ating na-share sa mga ganong klaseng sitwasyon. Yun lang po. Kasi pag sinasabi mo kaibigan na palitan mo kagad, okay lang yun kung may pambili tayo mga kaibigan kasi napakamahal po. Kaya gamitin din natin ang natin na talagang bigyan mo na natin isang breedingan lang po, isang bisis lang. Tapos magsilik ka doon, yung pinaka-the best na pormahan, babae o lalaki man, para mo ulit mga kaibigan, mag-continue yung breeding na bloodline na yun mga kaibigan. Pag ganong klaseng pangyari, baka naman sa hindi mo naman yan masisi sa inahin. Tingnan mo rin yung broodcock mo mga kaibigan, baka yun siya ang dahilan na lumiliit yung itlog. Kasi may mga ganong pangyari din sa akin mga kaibigan na itong broodcock na ginagamit ko, medyo lumiliit yung mga itlog. Pero nung pinalitan ko ang broodcock mga kaibigan, na regular na pong sizes ng mga itlog po. Hindi ko lang alam kaibigan kung sa akin lang nangyari ito, pero
talagang ano yan, na experience ko yan na yung broodcock na yon, siya ang pinakasta ko. Ang inahin ko ay nag-edad na ng 3 years old. Pero may mga lumiliit na itlog po. Yung mga 3 years old, mga kaibigan na yan, pinig-pwede pa yun i-breed Pero may lumalabas na medyo maliit na itlog. Kaya pinalitan ko yung broodcock. Bumabalik na naman mga kaibigan yung regular sizes isang itlog po. Kaya siguro, sabi ko yung gano'n na baka sa broodcock din. Kasi mga kaibigan, gaano ka-healthy tingnan yan. Baka may diferensya sa mga itlog nila. Ano kaya doon. Pero wala naman kasi hindi naman tayo talagang professional dito mga kaibigan. Mag-gilid boys na tayo. Sa atin dito, experience lang po. Kaya yun ang ginawa ko mga kaibigan. Pinalitan ko yung broodcock. At saka wala naman pero yung kay Sir Biboy mga kaibigan, talagang pinagamit ko lang sa aking kaibigan na marami siyang na-produce, magaganda, at nagsilik siya doon. Yun ang mga ginagamit niya, yung nasilik niya magaganda, at saka may mga purma talaga. Yun ang talaga ang basihan ko mga kaibigan pag ginagamit kong pambreeding, yung purmahan talaga po, napaka-importante yun. At saka yung manipis na mga paa, yun ang pinaka-importante mga kaibigan, kasi po pag ang manok, manipis ang paa, talagang may mga palo ang mga manok na ganyan po. Kahit mga mistisuhin na manok yan, basta manipis ang mga paa po. Nako, talagang may mga palo ang mga manok na yan, mga kaibigan. Ayun lang po, yun ang ating share sa araw na to. Yun lang po, good morning sa ating lahat mga kaibigan.